Hello mga kids, our last full day sa Tokyo, Japan. 16 days kami mga kids sa Japan. Pero ilan lang yung vlogs at hindi natin lahat. May mga days na nagpahinga tayo at may mga days na parang, or may mga vlogs na 2 days siya. Kasi food trip yun. Pero itong last full day natin, gagawin natin sa one of the most trendy neighborhoods. Or one of the trendiest neighborhoods in Japan or in Tokyo, ang Nakameguro. Sikat daw to sa kanilang mga cafe, yung Starbucks na 5 floors, merong I'm Donut na hindi masyadong matao. Kaya kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo. Panoorin nyo mula day 1 hanggang our last day. Ito sa Spring Trip 2026. Tapos kung may mga biyahe kayo, don't forget to use our promo codes para maka-discount kayo at makatulong din sa aming channel. Tara, simulan natin tong last whole day in Tokyo, Japan. Let's go! A few stations away lang tong mga Nakameguro sa mga Shibuya, Harajuku. Pero dito parang mas tahimik. Mga 3 minutes away lang from Sugikari Park, malapit lang din sa Starbucks Reserve Roastery, ang isang mega donkey na hindi daw masyadong tinatao. Nakakatuwa kasi pag na-order kayo, may kasama pang mga lead. Tapos may silang kids utensils, as yung kids meal ng apple. Dito yan sa Starbucks Reserve Roastery na kung saan may napakalaking pang-roast sila dito ng mga kape nila. Nakatingnan namin yung taas ng Saigoyama Park. Very chill lang. Actually, maraming nag-relax parang on their lunch break. Mga ka-eats, ito yung sikat na escalator sa social media na feature ang Tokyo Skytree. Papakita ko sa inyo. Galing kami doon kanina mga ka-eats sa Nakameguro Station. Sumakay kami ng Hibiya Line mula sa aming hotel na Hotel Sales, Asakusa. Number 19. Tapos hanggang dito sa station number 1, tawid lang. Tapos meron na ditong pila agad ng I'm Donut. Yung I'm Donut dito mga ka-eats, hindi masyadong matao. Mabilis lang ang galawan. Sa sobrang bilis niya, nakabili na ako agad ng I'm Donut. Tapos ay ngayon, naghanap tayo ng pupuntahan. Saigoyama Park. Saigoyama Park. Ayan, pwede yun. Maganda yung park na yun. So, 12-minute walk from here. 12-minute walk. Dadali natin yung I'm Donut. Yun yung kakainin natin. So, ito yung I'm Donut. Pero dito, limited flavors lang yung meron. No? So, yung flavors sila, papakita namin mamaya. Halos lahat ng flavors sila binili ko. May 2-3 lang hindi. Pero parang malamang nasa reels yun, napanood na nila kung ano yung mga flavors. Meron akong post about it. Tara, lakad na tayo to Saigoyama Park. Saigoyama Park. Let's go! Pagtawid nyo, actually, katabi lang na I'm Donut, may bookstore, tapos may Starbucks na agad. Medyo mainit ngayon. Medyo mainit. 23 degrees, tas maaraw. Compared to the previous day na maulan. Buti naman umaraw. Tapos ang sarap maglakad. Presko lang. Hindi naman kailangan mag-jacket kapag ganito. Pagtanghaling tapat kasi lalo na medyo mas mainit kasi tirik na tirik yung araw. Kasi wala masyadong hangin. Pero kapag medyo napasilong kayo ng konti, ang galing kasi mafe-feel nyo kagad yung lamig mga ka-eats. Along the way mga ka-eats, marami rin mga kainan. Kabila ang side to. Sabi ng mga friends namin na si Lois at si Maan na based dito, kapag nilakad nyo daw itong Nakameguro, meron ng way na papuntang Shibuya. So kung ganun siya kalapit at siguro kung sobrang tiyaga nyo maglakad ay maaabot ninyo yung gustuhin yung maglakad from here to Shibuya at syempre to Harajuku na rin. Pero bago tayo pumunta sa park, magla-lunch muna tayo dito sa Koko Ichibanya kasi nagustuhan ng kids dito yung kanilang kids curry, kaya tara, pasok na tayo. Ito yung kanilang ordering system. Tapos syempre pwede nyo piliin yung language, English, tapos ano silang mga children's curry and the like. Nakakatuwa kasi pag na-order kayo, may kasama pang mga bib. Tapos may silang kids utensils. Tapos yung kids meal, merong apple juice. Yung bib nila, pwede mong i-tape. Tapos ang cute pa ng design. The curry here was nice no before. It's not spicy at all. It's not spicy. Tapos masarap talaga. Tapos pwede kayo pumili ng ng sizes din ng rice nila. Ito yung children's curry. Tapos meron din naman silang mga physical menu dito just in case kailangan ninyo. Ubus agad a few minutes later mga ka-eats. Si Beanie tapos na rin sa kanyang food. Si Sage malapit na. Si Mommy B meron pang Filipino piece. Tapos si Sadie malapit na matapos.
safe to say na family-friendly itong Ichibanya dito sa Japan. And I think siguro sa Pilipinas din. Para sa Pilipinas, isang beses pa na ata kami nakakain sa Coco. Pero dito, ang cute kasi meron silang pa-bib, meron pa utensils na pambata, pati yung plate, ang cute. Tapos meron pang jellies at nung kumain kami ito sa may Osaka, meron silang pag-gacha-pon pa. Ito, meron pa silang coupon na ganyan. So, nakakatuwa. Meron na kaming energy papuntang park mamaya. Maglalakad-lakad na mga kids. Ito yung Coco Ichibanya, mga kids. So, sila yung nagsispecialize sa curry. Tapos ito yung kanilang menu in Japanese and English. Pakiposa lang kung gusto nyo makita. Ang maganda dito, meron sila kung ilang grams ng rice yung gusto ninyo. Tapos nagbabawas yan kapag binawasan nyo yung rice. Siyempre tataas kapag dinagdagan nyo yung rice. Tapos minsan may mga ganito pa sila na parang special or limited item or limited time only items sa kanilang menu. Subukan niyo kapag nag-Japan kayo kasi family-friendly restaurant siya. Mga ka-eats, naisip ni Mommy B, 3,664 yen yung aming binayaran. At pwede rin ang cash or cashless doon na pwedeng credit card, pwedeng mag-cash. Ang namin, minsan pag nagko-convene kami, naabuti kami ng mga 3 to 4,000, minsan 5,000 pa nga kapag naparami ka. Pero pag kumain kayo sa mga katulad ni Coco, yun, isang meal na yun, ni Coco, nila Matsuya. Siyempre, hindi rin siya ganun ka-common. Kasi siyempre, pag konbini, halos every corner meron Pero kung kakain kayo sa ganun, mas fresh na yung makakain ninyo. Tapos minsan, mas mura pa. Meron pang libreng tubig dyan. So, kung pupunta kayo sa Japan, magandang isipin yun, Kung hindi naman kayo masyadong gutom, maghanap na lang kayo ng mga Coco, ng Matsuya, Yoshinoya, kasi yung presyo, halos pareho o mas mura pa. Tapos, mas fresh at mas masarap, kaya mas sulit, So, isipin yan kapag when in Japan. Ang nakakatuwa dito sa Japan, mga ka-eats, ay itong mga lanes na to. So, bike lane at pedestrian kasi sa lawak ng kanilang sidewalk, kayang-kaya yung bike lane na hindi hahati sa lane ng mga kotse sa kalsada. So, less worries yung mga commuter at yung mga nagbabike. Okay? Tapos mga ka-eats, pag nakakita kayo nito, alam nyo maliit na supermarket. So, pwede rin yung bumili kayo ng mga stocks dyan, ng mga necessities tulad ng mga tubig at iba pa kasi mas mura sa ganyan kaysa sa konbini. Kapag meron kayong ganito kung saan malapit sa inyong hotel or may madaanan kayo pag pauwi na sa hotel, mag-take out kayo kasi meron silang mga lutong ulam at very affordable. A few stations away lang tong mga Nakameguro sa mga Shibuya, Harajuku. Pero dito parang mas tahimik at mas homey ang atmosphere. Tapos sa pansin namin, medyo less tourist din. Kahit kanina sa Coco Ichibanya, puro locals yung kasama namin kumakain. Dito mga kids, puro residential na. Parang mga landed properties talaga siya. Less buildings, but parang more houses, townhouses level. So, siguro isa to sa mga posh areas din ng Tokyo. Narating na rin natin yung Saigoyama Park dito sa Nakameguro. Sikat tong park na to sa pagiging over the hill. Tapos makikita na daw yung mga buildings around Tokyo. Tingnan natin kung anong makikita natin pagdating dun sa taas. Narating na namin yung taas ng Saigoyama Park. Very chill lang. Actually, maraming nag-relax parang on their lunch break. Kaya lahat pag nagpunta kayo dito, medyo tahimik lang. Tapos, pwede nyo i-enjoy yung ganda ng panahon, mga kids. Pwede rin kayo magbaon kasi pwedeng kumain. May mga sabay kami dito, may mga kinakain sila. Tapos nga siya, medyo overlooking nga siya nung, actually not really Tokyo, pero siguro yung neighborhood. Ang ganda, maraming puno. Sakto lang siya. Relax lang. Tapos hanap kami ng makakainan ng aming I'm Donut. Tapos mamaya, pupunta natin yung Starbucks na sikat dito sa area. I'm Donut time!
So ito, French cruller yung tawag. Masarap ba? Is it okay? Delicious. Tapos bumili ako ng 2 I'm donut at 2 pistachio nama. Tapos ito, cocoa. Tapos meron silang limited edition na Sakura Cherry Blossom Donut. At bumili rin ako ng isa pa, parang ano ba yun? Cream or ano? Tingnan natin. Hindi. Para siyang, carrot cake donut, mga kaits. Carrot cake donut yan. Say hello to the biggest Starbucks in Japan. Starbucks Reserve Roastery, mga kaits. Dito lang yan sa area ng Nakameguro. Grabe, ang laki. From the second floor, mga kaits, kita nyo yung pinaka ground floor. So nandito yung roastery. Tapos ito yung pinaka cafe. Tapos ito naman sa second floor, yung kanilang Tivana. Sa ground floor, makita ninyo merong bake shop na parang Princi Bakery yung pangalan. Pero dito sa second floor, ito yung Tivana. So makikita nyo mga pwedeng bilhin. Mas maraming iba't ibang klase pang merch, mga kaits, dito at sa baba. Ito na yung mga order namin, mga kaits. Parang ito, Sakura Peach Tea. Tapos vanilla cream. At ito, Sakura Barrel Aged Cold Brew. Dito yan sa Starbucks Reserve Roastery na kung saan may napakalaking pang-roast sila dito ng mga kape nila. Ito yung pinaka-bakery na nila dito by Princi. Parang iba pang Italian chef ang may-ari. Pero parang medyo collab siya dito sa building nila. Grabe mga kaits, parang sobrang nakakatakam. Nakakahiya lang mag-video doon. Pero pagpunta kayo dito, siguradong matatakam kayo sa kanilang mga pastries. Ito na yung in-order ko. Focaccia. Meron tayong parang croissant yan no? Tapos ito, chocolate almond cookie. 1,400 yen yung total. At least mga kaits, same sa mga Starbucks natin, may makakain yung mga kids at mainom. Tapos dito, kapag dito kayo mupo, napapanood nyo pa silang nag-roast ng kape. Ang galing. Mga kaits, after namin sa Starbucks, naglakad lang kami ng ilang meters, siguro mga 2 tawid. Nandito kami sa Sugekari Park na apparently isa pala siyang biodiversity conservation forest. Tapos merong playground, kaya yung mga kids laro-laro muna sila doon. Tapos ito yung mga rules ng ating ng park. Tapos nakakatuwa kasi may vending machine, maluwag. Tapos makita mo talaga nilalakad-lakad yung mga pets. Tapos ang ganda, ang daming puno. Kaya maano kayo, ma-entertain kayo habang naglalakad. Ayan o. Dami o. Tapos siguro malawak din siya. Kasi conservation forest. So after nyo tumambay sa Starbucks, kung kailangan nyo pagurin yung mga kids ninyo, pwede kayo pumunta dito sa Sugekari Park sa Nakameguro. Mga 3 minutes away lang from Sugekari Park, malapit lang din sa Starbucks Reserve Roastery, ang isang mega donkey na hindi daw masyadong tinatao. Kaya kung gusto nyong puntahan to, makapag-shopping in peace, subukan nyo pumunta sa mega donkey dito lang sa may Nakameguro. Meron pa silang aquarium na ganito sa labas. Same sa Asakusa, parang meron silang mga display na aquarium, mga kaits. Paalala lang, do not hit the fish tank. At syempre, pag nag-shoot kayo, dapat walang ilaw o flash. Dito sa labas, may parking ng bikes at mga gachapon. Mga kaits, naglalakad na kami pabalik ng Nakameguro Station. So, tinitingnan lang ni Mommy B ngayon kung paano tayo papunta ng Tokyo Skytree. Kung meron direct or kung babalik tayo ng Asakusa. Pero titingnan natin kung ano ang mapapagdesisyonan base sa Google Maps. Mga kaits, nag-decide kami na
puntahan na si Tokyo Skytree kasi hindi naman mahirap. Parang isang lipat lang ng train line. So, from dito sa Nakameguro, bababa kami ng Higashi Ginza Station. Tapos, lilipat ng Asakusa Line. Tapos, bababa tayo sa mismong station na malapit sa Tokyo Skytree. We just arrived at Tokyo Skytree Town, mga ka-eats. So, sumakses tayo sa Google Maps. Salamat sa guidance ni Mommy B. At syempre, talagang sunod-sunod lang. Ang maganda dito, no, yun sa stinayan namin na hotel, Hibiya Line, parang nagulat kami sa sobrang accessibility niya. Tapos, nakakatuwa kasi pwede kayong mag-Ginza, pwede kayong mag-Nakameguro, pwede kayong halos ano na yun, Shibuya-ish levels, yan. Magkakalapit lang sila. Asakusa, Ueno, Akihabara, yun mga ka-eats. Pwede na. Dito sa may Oshiage Station, Tokyo Skytree Town, merong Sumida Aquarium just in case gusto ninyong pumunta with your kids. Kami baka hindi na kami pupunta. Nandito lang kami para makita ng mas malapitan itong si Tokyo Skytree. Dito, ito. I believe siya ang tallest tower dito sa Japan. Siyempre, pwedeng mag-escalator. Kaso lang, since tayo ay merong stroller, pwede tayong mag-Tokyo Skytree Town Elevator Hall. Okay, tapos ito yung kanilang directory. Makita nyo naman dito. Tara, akyat na muna tayo sa ground level. Mga ka-eats, paglabas nyo na ng Tokyo Solamachi, kita nyo na kagad si Skytree. Tapos, alam mo nyo na, pag akyat nyo dito sa escalator na to, Skytree na yan. Subukan natin mga ka-eats. Mga ka-eats, ito yung sikat na escalator sa social media na fini-feature ang Tokyo Skytree. Papakita ko sa inyo. Ang ganda. Sumakses din mga ka-eats. Again mga ka-eats, kung gusto nyong makuhanan ng video or photo na napakaganda itong Tokyo Skytree, lumabas kayo sa kanilang exit lang dun sa may Tokyo Skytree Town. Punta kayo lang ng ground level. Tapos kapag nakita nyo yung Tokyo Solamachi, labas doon. Tapos ito na yung escalator. Tapos paakyat, makikita nyo na sa inyong pictures at videos si Tokyo Skytree dito sa Asakusa sa Japan. Mga ka-eats, dito na natin tatapusin yung ating 16 days na Japan trip. 16 days. 16 days. Pero yung vlog natin siguro mga 12 vlogs or 14 vlogs. Kasi may mga days na pinag-isa namin yung 2 days. Tapos syempre may mga rest days din tayo. So, yun ang una nyo palang tatandaan kapag bumiyahe kayo. Lalo na sa Japan. Since nakakapagod siya, masakit sa paa, masakit sa likod. So, dapat meron talaga silang rest days. Yes. So, wag Lalo na kung wag kayo mahaba. mahiya magka-rest day. Kasi baka magkasakit pa kayo or may mapano sa inyo. So, at least, meron kayong rest day. Ano pang tips mo? Final tips, thoughts? Especially with kids, kailangan, yung weather app talaga, isa siyang malaking bagay na kailangan yung tignan before kayo mag-travel and during your travel para alam nyo kung ano yung mga ipapack ninyo. Kasi kagaya ngayon, nagpunta kami spring. Pero may times during the day na mainit. So, kailangan medyo wala kang jacket. Tapos, sa gabi naman, biglang lalamig. So, kailangan may bawon pa rin kayong jacket. Yes. Tapos, kapag Huwag kayong tutulad sa akin. At habang Ilang tao araw sa na ako lamig. nilamig kasi hindi ako nagkaroon ng jacket. Kasi malamig talaga. Yung lamig nila, malamig talaga. Tapos, yes. And this, Curious George. Mamaya we'll show them. Yes. Yan, diba? Yan, di mo naka-jacket siya, diba? Tapos may days na maulan. Pag sinabi ng weather, excuse me. Excuse me po. Nagtatakbuhan sila. Pag sinabi ng weather app na 100% yung ulan, hindi sila nagjo-joke. Yes. 100% talaga. So, nagbaon ako ng raincoat for kids. Tapos Yung sa kapag may stroller. raincoat yung stroller nyo, kailangan nyo rin yun. And may payong kayo dapat. Kung wala kayong payong, usually meron naman yan sa mga hotels. Pero just in case, dala na lang kayo ng foldable na payong para hindi na kayo bumili kung wala sa hotel ninyo or wala sa Airbnb ninyo. Tapos, if with kids or kahit adults kayo, syempre, first aid kit.
yung regular supplements nyo, vitamins, tapos medicine kit nyo. Importante lahat yan. Lalo na kasi kung hindi naman kayo familiar sa mga meds dito sa Japan or kung saan man kayo pupunta. So, kailangan may baon kayo. Tapos, yung water bottles, lalo na pagka maglalakad-lakad kayo, i-refill nyo na lang. At least So, kahit isa. kahit meron isa, sila. para hindi uhaw yung mga bata or kayo mismo, hindi mo. This basket. Sa mga kaitsi. Sa mga kaitsa, ulitin natin bago kayo lumipad, make sure na meron na kayong e-travel saka Visit Japan. Yes. Very Importante yon. Sa e-travel, para hindi kayo maabala sa Pilipinas. Visit Japan, para hindi kayo maabala at para mas mabilis yung proseso upon entry Yes, sa oo. Japan. Kasi May yung mga mga kasabay tayo namin na na gano'n na hindi nag-e-travel, hindi nag-visit Japan, Nag-take time pa sila So, to parang fill out yung mga imbis na forms. makukuha nyo ng bagahe, yung airport transfer, or makakasakay na kayo agad to your hotel, magte-take time pa, no? Hahaba yung proseso, yung pila nyo mas mahaba. Yes. Kapag naka-visit Japan na kayo, mas okay siya. Tapos, wag nyo kalilimutan yung mga hotels, i-research yung mabuti, no? Yung mga pinagstayan na namin na pwede yung bata, pwede yung gantong number of packs. Yes, oo. I-take note nyo yun kasi pwedeng i-book nyo na yun, no? Parang pwede nyo na siyang, at least sure kayo na may nakita kayong lima na nagstay doon. Tapos ang maganda, katulad sa stay namin na hotel, yung sa Airbnb-ish apartment type, sa Shinjuku area, tapos yung sa Osaka na Airbnb, tapos itong sa Asakusa naman, maganda, accessible. So, accessible talaga yung lugar. Tapos, madaling hanapin, maraming kainan, may konbini, may supermarket, may grocery, malapit sa train station. Sobrang i-take note nyo siya kasi malaking bagay yun. At syempre, yung discount codes, talagang magagamit nyo kasi hindi yan para sa kita namin, hindi yan para sa affiliate earnings namin. Kundi para sa inyo kasi yung discount. kaya pag nag-book kayo sa Agoda, up to $100 yun. Tapos dun sa Airbnb ng friend namin, 5% off yun agad. So, pwede nyong gamitin yung mga codes na yun na pwede nyo ng pangkain. Lalo na yung mga minsan nag-aalala na, baka mahal, baka ganito, baka ganyan. At least meron na kayong na-save kahit paano agad. Pwede na siya pangkain. Again, yung mga pwede kayong mag-conveni anytime. Pero yung napag-isipan namin ni Mami B kanina na kapag kumain kayo sa mga Matsuya, Koko Ichibanya, mas fresh na. Usually mas masarap pa, mas mura pa. Yes. So talagang kung meron sa area nyo, yun na yung breakfast, lunch, dinner nyo. Kung tipid meals talagang gusto niyo. Tapos masarap. Tapos syempre, huwag nyo rin kalilimutan i-treat yung sarili nyo every once in a while. Siguro after ilang days o pag mahaba yung trip, after every 4 days, kain kayo ng masarap. Kasi syempre, bumiyahe na rin kayo. Experience the culture, experience the place. Na parang wala tayong regrets. Kasi minsan, single entry. Okay, matagal kayong babalik ulit pa ng Japan. E di, ayusin nyo na. Parang i-make sure nyo na i-maximize nyo yung inyong Japan trip. At syempre, ang huling tip siguro is huwag kayong mahihiya mag-message sa amin. No? Sumasagot kami. Yes, magtanong lang kayo. IG, FB, no? Pwede kayong Yes. mag-comment. Tanong lang kayo, tapos sali kayo sa Facebook group namin na Food Trips and Travel Deals for Pinoys. Kasi minsan may mga post kami doon ng mga hindi namin sinishare sa mga post namin talaga sa pages namin. Tapos pwede rin kayong magtanong doon, post kayo ng tanong kasi baka may mga ibang tao na mas may marunong pa sa amin. So Na at pwedeng least, sumagot sa tanong yes, nyo. mga may experience sa Japan, sa Hong Kong, sa iba pang lugar mga ka-eats. No? So, yun. At masaya bumiyahe mga ka-eats. Kahit medyo parang yun, mundo ngayon medyo magulo. 'Di ba? Antayin pa ba natin maging mas magulo siya habang ngayon kaya niyo mag-travel na kayo. Yun ang pinakamagandang advice. Travel now. No regrets 'yan. Kesa yung mag-intay kayo na hanggang mga 60 na kayo tapos hindi na kayo makakakit na hagdanan, no? Mga ganyan. Mahirapan na kayo, no? Or yung mga memes na natuloy din yung outing pero mga puti na yung buhok lahat, 'di ba? So wag natin intayin yun. Yes. If you have the means, if walang go. Wag niyong iuutang, no? Yes. Go lang, 'di ba? Basta meron, i-go niyo na. Yun lang mga ka-eats, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo pa yung mga ibang vlogs namin.
Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Maraming salamat until our next biyahe mga kids. Bye-bye! Bye!